Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng San Isidro, may isang lalaking kilala ng lahat bilang si Lando. Hindi siya tanyag, hindi rin iginagalang tulad ng mga mayayamang negosyante o kilalang politiko. Siya ay simpleng sabungero lamang. Isang lalaking halos buong buhay ay umiikot sa sabungan, sa alaga niyang manok, at sa pag-asang balang araw ay aangat din siya mula sa kahirapan. Si Lando ay nasa 35 taong gulang. Payat ang pangangatawan, sunog sa araw ang balat, at bakas sa mukha ang mga taong ginugol sa pagtitiyaga at pagtitiis. Ang kanyang mga mata ay laging may halong pagod at pag-asa. Pagod sa hirap ng buhay, ngunit may munting apoy ng pangarap na ayaw mamatay. Nakatira siya sa isang maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at pawid. Kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa bubong. Kapag tag-init naman, tila nagiging pugon ng loob ng bahay. Ngunit kahit ganoon, iyon lamang ang kanyang tahanan, ang tanging lugar na masasabi niyang kanya. Wala na ang kanyang mga magulang. Ang ama niya ay namatay sa sakit nang siya'y 16 na taong gulang pa lamang, habang ang ina naman ay sumunod makalipas ang 3 taon dahil sa matinding pagod at kahirapan. Simula noon, si Lando na lamang ang nagtaguyod sa sarili. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang 2 taon lamang siya ng high school dahil kinailangan niyang magtrabaho upang mabuhay. Naging kargador siya sa palengke, naging katulong sa bukid, naging tagalinis ng bakuran, at kung ano-ano pa. Ngunit sa lahat ng trabahong kanyang pinasok, ang sabong ang siyang pinakanagustuhan niya. Hindi dahil sa pagsusugal lamang, kundi dahil sa mga manok. Noon pa man ay may kakaiba ng ugnayan si Lando sa mga manok. Bata pa lang siya, marunong na siyang mag-alaga, magpakain at magpagaling ng sugatang manok. Kapag may sugatan sa baryo, siya ang tinatawag. Kapag may mahina, siya ang umaasikaso. At madalas, gumagaling ang mga ito sa kanyang mga kamay. Kaya't nang siya'y magdalaga na, nag-ipon siya upang makabili ng unang panabong na manok. Isang pulang tandang na may matalim na titig at matikas na tindig. Pinangalanan niya itong Bagwis. Si Bagwis ang naging simula ng kanyang pangarap. Ngunit kasabay rin nito ang simula ng kanyang mga kabiguan. Sa unang laban ni Bagwis, natalo sila. Sa ikalawa, natalo muli. Sa ikatlo, muntik nang manalo ngunit natalo pa rin sa huli. Sa ikaapat, namatay ang manok dahil sa malalang sugat. Naiyak si Lando noon, hindi dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa nawalang kaibigan. Para sa kanya, hindi lamang hayop ang kanyang mga alaga, para na rin silang pamilya. Mula noon, sunod-sunod ang kanyang pagkatalo. May mga pagkakataong nananalo siya, ngunit bihira. Mas madalas ay nauuwi sa pagkakautang ang kanyang pagsusugal. Unti-unti, lumalim ang kanyang mga utang sa mga kapwa sa bonghero, sa mga usurero at sa mga tindero sa palengke. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya tumitigil. Hindi dahil sa bisyo lamang, kundi dahil sa pag-asang balang araw, may isang manok na magdadala sa kanya sa tagumpay. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Lando. Kumukuha siya ng tubig sa poso, naghihiwa ng gulay, nagtitimpla ng pakain ng kanyang mga manok. Isa-isa niyang kinakausap ang mga ito habang pinapakain. "Lakasan mo ha," madalas niyang sabihin. "Balang araw, ikaw ang mag-aahon sa atin." Para sa iba, kakaiba si Lando. Para sa iba, katawa-tawa.
May mga sabongerong mayayaman na nilalait siya. "Lando, hanggang kailan ka ba mangangarap? Hindi ka yayaman dyan. Mas mabuti pang maghanap ka na lang ng totoong trabaho." Ngunit hindi niya pinapansin ang mga iyon. Sa kanyang puso, naniniwala siyang may nakatakdang swerte para sa kanya. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa sabungan, bit-bit ang isang sugatang manok, nadaanan niya ang gilid ng gubat sa may paanan ng bundok. Doon siya madalas dumaan dahil mas maikli ang daan, kahit na sinasabi ng matatanda na mapanganib iyon. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa lugar na iyon. May nagsasabing may mga engkanto roon. May nagsasabing may mga multo. May nagsasabing tirahan daw iyon ng mga duwende. Ngunit para kay Lando, walang saysay ang mga kwento. Mas mahalaga sa kanya ang makauwi agad upang magamot ang kanyang alaga. Pagdating niya sa kubo, maingat niyang nilinis ang sugat ng manok. Pinunasan niya ito, nilagyan ng halamang gamot at binalutan ng tela. Habang ginagawa niya iyon, napabuntong hininga siya. "Kung may himala lang sana," bulong niya. "Kung may tutulong lang sa akin." Hindi niya alam na ang kanyang bulong ay narinig ng isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Lando sa kanyang banig, may kakaibang hangin na dumaan sa paligid ng kanyang kubo. Bahagyang gumalaw ang mga dahon. Umuga ang mga kawayan. At sa ilalim ng buwan may maliit na anyong kumikislap ang mga mata na dahan-dahang lumapit sa kanyang tahanan. Tahimik. Maingat. Parang may sinusukat. Parang may pinipili. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kapalaran ng isang mahirap na sabongero. Kahit hindi pa niya ito alam. Hindi agad namalayan ni Lando ang kakaibang presensya sa paligid ng kanyang kubo noong gabing iyon. Mahimbing ang kanyang tulog, pagod sa maghapong pag-aalaga ng mga manok at paglalakad pauwi mula sa sabungan. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang sarili na nananalo. Nakataas ang kamay, napapaligiran ng palakpakan, at hawak ang supot ng salaping matagal na niyang minimithi. Ngunit sa labas ng kanyang munting tahanan, may isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao ang tahimik na nakatanaw sa kanya. Maliit ang katawan nito, halos kasinlaki lamang ng isang batang 5 taong gulang. Maitim ang balat, parang hinubog mula sa lupa ng bundok. Ang buhok ay kulot at makapal, at ang mga mata ay kumikislap na tila may sariling liwanag sa dilim. Nakasuot ito ng lumang pulang tapis na wari hinabi mula sa hibla ng damo at dahon. Isa itong duwende. Matagal na nitong pinagmamasdan si Lando. Bawat pagdaan ng lalaki sa gilid ng gubat, bawat pag-upo nito sa lilim ng punong balete upang magpahinga, bawat pag-iyak nito sa pagkatalo, lahat ay nasaksihan ng munting nilalang. Hindi tulad ng ibang tao, si Lando ay hindi nag-iingay sa gubat. Hindi siya naninira ng mga halaman. Hindi siya pumuputol ng puno ng walang dahilan. Kapag nauuhaw, humihingi muna siya ng paumanhin bago kumuha ng tubig sa batis. "Makikiinom po," madalas niyang ibulong. "Salamat po." Dahil dito, napansin siya ng mga nilalang na naninirahan sa kalikasan. At sa kanilang lahat, ang isang duwende na nagngangalang Daliwas ang pinaka naging interesado sa kanya. Si Daliwas ay isa sa mga tagapangalaga ng bundok. Sa loob ng maraming daan-daang taon, minamasdan niya ang mga tao, ang kanilang kasakiman, ang kanilang panlilinlang, ang kanilang paglapastangan sa kalikasan. Marami na siyang nakita.
Maraming taong dumaan sa gubat na may dalang itak at baril, handang pumatay at manira para lamang sa sariling kapakinabangan. Ngunit iba si Lando. Tahimik, mapagpakumbaba, matiisin, at higit sa lahat, may mabuting puso. Nakatayo si Daliwas sa tabi ng bintana ng kubo. Sinilip niya ang loob. Nakita niya ang lalaking payat na mahimbing na natutulog, yakap ang lumang kumot na kupas na sa katagalan. Sa tabi ng higaan ay naroon ang sugatang manok. Mahina ang paghinga, ngunit buhay pa. Lumapit si Daliwas sa manok. Inilapat niya ang maliit niyang kamay sa katawan nito. Dahan-dahan siyang pumikit. Sa isang iglap, may banayad na liwanag na nagmula sa kanyang palad. Hindi ito maliwanag na parang kidlat, kundi mahina at mainit, parang sinag ng araw sa umaga. Unti-unting gumalaw ang manok. Huminga ito ng mas maayos. Ang dugo sa sugat ay tumigil. Ang balat ay nagsimulang magsara. Makalipas ang ilang sandali, bumangon ang manok at pumagaspas ng bahagya ang mga pakpak. Napangiti si Daliwas. Tunay ngang may malasakit ka, bulong niya. Karapat-dapat kang tulungan. Pagkatapos, lumapit siya kay Lando. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. Kita roon ang mga guhit ng pagod, ang lungkot, at ang pag-asang pilit na kumakapit. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Lando. Sa sandaling iyon, may isang pangitain na ipinadala si Daliwas sa kanyang isipan. Nakita ni Lando ang sarili na may hawak na isang manok na kakaiba ang anyo. Makintab ang balahibo, matalim ang mata, at tila may apoy sa dibdib. Nakita niya ang sarili na paulit-ulit na nananalo. Nakita niya ang kanyang kubo na nagiging matibay na bahay. Nakita niya ang sarili na hindi na nangungutang. Ngunit kasabay nito, nakita rin niya ang babala. Isang anino. Isang madilim na figura. Isang paalala na ang yaman ay may kaakibat na pagsubok. Hindi nagising si Lando. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang init na kanyang naramdaman. Nang matapos si Daliwas, umatras siya ng ilang hakbang. Tumingin siya sa buwan na noon ay bilog na bilog at maliwanag. Babalik ako, bulong niya. Kapag handa ka na. Tahimik siyang naglaho sa hangin na parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan, nagising si Lando ng mas maaga kaysa dati. Pakiramdam niya ay magaan ang kanyang katawan. Wala ang karaniwang sakit sa likod at balikat. Ang isip niya ay malinaw, parang bagong hugas. Napatingin siya agad sa sugatang manok. Laking gulat niya nang makita itong nakatayo, malakas ang tilaok at kumakain na parang walang nangyari. Ha? Paano nangyari to? Lumapit siya at hinaplos ang manok. Wala na ang sugat. Ni Peklat, wala. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakita. Napailing na lamang siya. Baka himala, bulong niya. Hindi niya alam na iyon ang simula ng ugnayan niya sa isang nilalang na magbabago ng kanyang kapalaran. At hindi niya rin alam na may mga matang nagmamasid na rin sa kanya. Mga matang hindi kasing busilak ng kay Daliwas. Mula nang gumaling ang kanyang manok sa paraang hindi niya maipaliwanag, tila may kung anong nagbago kay Lando. Sa bawat paggising niya sa umaga, pakiramdam niya ay mas malinaw ang kanyang isipan, mas magaang ang kanyang katawan, at mas buo ang kanyang loob. Hindi na siya madaling panghinaan ng loob. Hindi na siya agad sumusuko. At higit sa lahat, mas lalo niyang inalagaan ang kanyang mga manok. Tuwing umaga, mas maaga na siyang bumabangon. Nililinis niya ang kulungan,
pinapalitan ng tubig at tinitiyak na sariwa ang pagkain. Gumagawa siya ng sariling halo ng mais, dahon ng malunggay at halamang gamot na natutuhan niya mula sa matatanda sa baryo. Habang pinapakain ang kanyang mga alaga, napapansin niyang tila mas nagiging maliksi ang mga ito. Mas matalas ang tingin, mas matibay ang katawan. Lalo na ang manok na minsang muntik ng mamatay. Pinangalanan niya itong Kidlat dahil sa bilis ng galaw nito at sa tapang ng kanyang loob. Isang linggo matapos gumaling si Kidlat, may sabong na ginanap sa bayan. Ito ang pinakamalaking sabong sa kanilang lugar. Dinadayo ng mga sabongero mula sa karatig probinsya. Malalaki ang pustahan. Mabibigat ang kalaban. Karaniwan, iniiwasan ni Lando ang ganitong laban. Alam niyang mahina ang kanyang puhunan at delikado ang matalo. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may boses sa loob niya na nagsasabing, "Subukan mo." Magdamag siyang nag-isip. Nagbilang siya ng pera. 1,500 piso. Iyon na lamang ang natitira sa kanya. Kapag natalo siya, halos wala na siyang makakain sa susunod na mga araw. Ngunit sa kabila ng takot, nanaig ang pag-asa. Maaga siyang pumunta sa sabungan kinabukasan. Bitbit niya si Kidlat sa isang lumang kahon na may butas para makahinga. Suot niya ang pinakalinis niyang damit, kupas na polo at pantalon na ilang beses nang tinahiyan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng ingay, sigawan, tawanan, tawaran, palakpakan, amoy ng alak, pawis at alikabok ang bumabalot sa paligid. Maraming mayayamang sabongero ang naroon, kasama ang kanilang mamahaling sasakyan at malalakas na manok. Napatingin si Lando sa kanyang sarili. "Nasa lugar ba ako?" bulong niya. Ngunit hindi na siya umatras. Lumapit siya sa hanay ng mga kalahok at nagpalista. Nang ilabas niya si Kidlat, may ilang napangiti. May ilang napailing. "Yan ba ang panlaban mo? Parang sisiw pa. Sayang lang pera mo." Narinig ni Lando ang mga bulong, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Tahimik niyang hinaplos ang leeg ni Kidlat. "Gawin mo ang kaya mo," bulong niya. Nang magsimula ang laban, humarap si Kidlat sa isang malaki at matabang tandang na kulay itim. Halatang sanay na sa laban ang kalaban. Makapal ang balahibo, matigas ang tindig. Tumunog ang hudyat at nagsimula ang sagupaan. Mabilis ang galaw ni Kidlat. Parang kidlat na sumiklab sa gitna ng sabungan. Umiwas, sumugod, umiwas, tumuka. Sunod-sunod ang galaw. Hindi makasabay ang kalaban. Sa loob lamang ng ilang minuto, bumagsak ang itim na tandang. Tahimik ang paligid. Parang hindi makapaniwala ang lahat. Pagkatapos, biglang sumabog ang sigawan. "Panalo! Nanalo yung kay Lando." Grabe, ang bilis. Napatayo si Lando. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanalo siya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tunay siyang nanalo. Lumapit sa kanya ang tagapamahala at iniabot ang kanyang panalo. Mahigit 5,000 piso. Hindi pa siya nakakawak ng ganoong kalaking pera sa isang iglap. Napaluha siya. "Salamat," bulong niya. Hindi niya alam kung kanino niya pinasasalamatan, sa sarili, sa manok, o sa kung anong puwersang hindi niya nakikita. Mula noon, sunod-sunod ang laban ni Kidlat at sunod-sunod din ang panalo. Sa bawat sabong na sinalihan ni Lando, laging nauuwi sa tagumpay. Unti-unting nakilala ang pangalan niya.
Si Lando na mahirap pero malakas ang manok. Si Lando na laging panalo. Si Lando na parang may swerte. Dumami ang kanyang pera. Nabayaran niya ang ilang utang. Nakabili siya ng mas maayos na pagkain. Nakabili siya ng karagdagang manok. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, may isang taong hindi natutuwa. Isang sabungerong kilala sa tawag na Berto. Mayaman, mapagmataas, palaging nananalo noon. Ngunit mula nang dumating si Lando, tila nawawala ang kanyang kapangyarihan. Minsang natalo siya kay Kidlat at hindi niya iyon matanggap. Mula noon, palihim niyang sinimulang obserbahan si Lando. At sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang inggit at galit. Isang galit na magdadala ng panganib. Habang patuloy na sumisikat ang pangalan ni Lando sa mundo ng sabungan, unti-unti ring bumibigat ang mga matang nakatuon sa kanya. Hindi na siya basta-basta nakauupo sa isang sulok na walang pumapansin. Sa tuwing papasok siya sa sabungan, may mga bumabati, may mga nakangiti, at may mga palihim na nagbubulungan. Si Lando na naman. Siguradong panalo yan. Parang may basbas. Para kay Lando, nakakapanibago ang lahat. Noon, siya ang laging tinatawanan. Ngayon, siya na ang hinahangaan. Ngunit hindi siya nagbago. Nanatili siyang simple, tahimik, mapagpakumbaba. Kapag nananalo, hindi siya nagyayabang. Kapag natatalo, nabihira na. Tinatahimik niya lamang ang sarili at patuloy na nagsisikap. Sa tuwing umuuwi siya sa kanyang kubo, inuunang-unahin pa rin niya ang kanyang mga alaga. Hindi niya pinabayaan ang mga ito kahit dumami na ang pera niya. Ngunit sa kabilang dulo ng sabungan, may isang lalaking kumukulo ang dugo sa tuwing makikita si Lando. Si Berto. Isa siyang kilalang sabungero sa buong lalawigan. May malalaking kulungan, mamahaling manok at koneksyon sa mga may-ari ng sabungan. Dati, halos siya ang hari ng mga laban. Hanggang dumating si Lando. Mula nang matalo siya kay Kidlat, tila nabasag ang kanyang tiwala sa sarili. Sumunod-sunod ang kanyang pagkatalo at karamihan ay kay Lando. Hindi niya matanggap na ang isang dating mahirap at hamak na lalaki ay mas umaangat na kaysa sa kanya. Isang hapon, habang nagiinom si Berto sa likod ng sabungan, nilapitan siya ng kanyang mga kasamahan. "Tama na, Berto," sabi ng isa. "Baka tsamba lang yon." Ngunit umiling si Berto. "Hindi tsamba yon," marin niyang sagot. May kung anong meron sa kanya. Naalala niya ang mga lumang kwento ng matatanda. Mga kwentong tungkol sa mga taong biglang yumayaman. Mga kwentong may kinalaman sa engkanto at duwende. Baka may gumagabay sa kanya, bulong niya sa sarili. Mula noon, sinimulan niyang bantayan si Lando. Sinusundan niya ito mula sa bungan hanggang sa gilid ng gubat. Pinapadaan niya ang mga tauhan niya sa paligid ng kubo nito. Tinitingnan niya kung may kakaibang nangyayari. Isang gabi, napansin niyang hindi agad umuwi si Lando. Sa halip, huminto ito sa tabi ng isang matandang puno ng balete. Umupo si Lando sa ilalim nito, pagod na pagod matapos ang isang buong araw na laban. Napapikit siya sandali. Sa di kalayuan, nagkubli si Berto sa likod ng mga puno. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. May munting anyong lumitaw sa tabi ni Lando. Maliit, maitim, kumikislap ang mga mata. Halos hindi siya makapaniwala. "Duwende," bulong niya. Nakita niyang kinausap ng munting nilalang si Lando. Hindi niya marinig ang usapan,
ngunit malinaw sa kanya na may nangyayaring kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang nilalang. Tumayo si Lando at umuwi. Naiwan si Berto na nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit at inggit. Totoo nga, sabi niya sa sarili. Kaya siya nananalo. Sa halip na matakot, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na maagaw ang swerte ni Lando. Kinabukasan, nagtungo siya sa isang matandang kilala sa baryo bilang manggagamot at albularyo, si Mang Isko. Isang lalaking bihasa raw sa kulam, orasyon at pakikipag-ugnayan sa mga nilalang. Tahimik ang kubo ni Mang Isko, napapalibutan ng mga tuyong dahon at amoy ng insenso. Pagpasok ni Berto, sinalubong siya ng matalim na tingin ng matanda. "Alam ko kung bakit ka nandito," sabi ni Mang Isko. "May gusto kang agawin na hindi iyo." Napalunok si Berto. "Gagawin ko ang lahat," sagot niya. "Basta matalo lang siya." Napabuntong hininga ang matanda. May kapalit ang kanyang hangarin, babala niya. Ngunit hindi na nakinig si Berto. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang mahalaga. Ang muling maging hari ng sabungan. At para doon, handa siyang isugal hindi lamang pera, kundi pati kaluluwa. Mula nang makita ni Berto ang munting nilalang sa tabi ni Lando, hindi na siya mapakali. Araw at gabi, ang larawan ng duwende ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Para itong apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang katahimikan. Samantala, si Lando ay patuloy sa kanyang tahimik na pamumuhay. Hindi niya alam na siya ay sinusubaybayan. Hindi niya alam na may nagbabalak laban sa kanya. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng nangyayari ay bunga lamang ng kanyang sipag at tiyaga. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na laban, nagpasya siyang dumaan muli sa ilalim ng matandang balete. Doon siya madalas nagpapahinga at nagmumuni-muni. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig. Ang buwan ay manipis na sinaglamang. Umupo si Lando sa ugat ng puno at napabuntong hininga. "Salamat po," bulong niya. "Hindi ko alam kung kanino, pero salamat." Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang hangin. May mga dahong kumaluskos. At mula sa lilim ng puno, muling lumitaw si Daliwas. Tahimik itong lumapit. "Lando." Mahinahon nitong tawag. Napatayo si Lando sa gulat. Napaatras siya ng isang hakbang. Sino ka?" Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang munting nilalang. "Ako ang matagal nang nagmamasid sa'yo," sagot nito. "Ako ang tumulong sa iyong manok." Nanlaki ang mata ni Lando. Ikaw ang dahilan?" "Hindi ako nananaginip?" Umiling si Daliwas. "Hindi," sagot niya. "Totoo ang lahat." Napaupo si Lando. Parang nawalan siya ng lakas. "Kaya pala," bulong niya. "Kaya pala bigla akong nanalo. Tumulong ako," amin ni Daliwas. "Dahil nakita ko ang kabutihan ng puso mo." Tahimik si Lando. Hindi niya alam ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Daliwas. Ngunit may kapalit ang biyayang ibinibigay. Babala nito. Tumingin si Lando sa kanya. "Anong kapalit?" tanong niya. "Katapatan," sagot ng duwende. "Pagpapakumbaba at pag-iwas sa kasakiman." Sandaling natahimik si Lando. "Hindi ko naman gustong yumaman ng sobra," sabi niya.
Gusto ko lang mabuhay ng maayos. Ngumiti si Daliwas. Iyan ang dahilan kung bakit kita pinili, wika nito. Ngunit biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. May panganib, dagdag niya. May taong naiinggit sa'yo. Kinabahan si Lando. Sino? Tanong niya. Isang lalaking puno ng galit. Sagot ni Daliwas. Humihingi siya ng tulong sa madidilim na puwersa. Napalunok si Lando. Berto! Bulong niya. Tumango si Daliwas. Gagawin niya ang lahat para pabagsakin ka, sabi nito. Hindi lang ikaw ang masasaktan, pati ang mga alaga mo. Napayuko si Lando. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Tumitig si Daliwas sa kanya. Manatili kang malinis ang puso, sagot nito. Huwag kang maghahangad ng higit sa kailangan mo. At huwag kang gagawa ng masama kahit masaktan ka. Huminga ng malalim si Lando. Susubukan ko, pangako niya. Bago tuluyang mawala, iniabot ni Daliwas ang isang maliit na bato na kumikislap sa dilim. Ito ang magsisilbing gabay, sabi nito. Hanggat dala mo ito, hindi ka madaling mapipinsala. Tinanggap ni Lando ang bato. Mainit ito sa kanyang palad. Parang may sariling buhay. Pagkawala ni Daliwas, matagal na nakaupo si Lando sa ilalim ng balete. Magulo ang kanyang isip. Masaya siya dahil alam na niya ang katotohanan. Ngunit takot din siya dahil alam niyang darating ang pagsubok. Samantala, sa isang madilim na kubo sa kabilang dulo ng baryo, sinisimulan na ni Berto at Mang Isko ang isang ritual. May mga kandila, may dugo ng manok, may mga bulong na hindi maintindihan. At sa gitna ng usok at dilim, unti-unting nabubuo ang isang sumpang naglalayong wasakin ang lahat ng itinayo ni Lando. Mula nang makausap ni Lando si Daliwas, nagbago ang kanyang pananaw sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang mga panalo bilang simpleng swerte lamang. Alam na niyang may basbas na kaakibat ang bawat tagumpay at may kapalit na responsibilidad. Isinilid niya sa maliit na supot ang kumikislap na bato at isinabit iyon sa kanyang leeg. Hindi niya ito inaalis kahit matulog o maligo. Para sa kanya, iyon ang paalala ng kanyang pangako na manatiling tapat at malinis ang puso. Sa mga sumunod na araw, lalo pa siyang naging maingat. Hindi na siya basta-basta tumatanggap ng malalaking pustahan. Kapag pakiramdam niya ay sobra na ang halaga, tumatanggi siya. Mas pinipili niyang maliit na panalo kaysa sa malaking panganib. Maraming nagtataka. Lando, bakit ayaw mo na ng malaki? Sayang ang pagkakataon. Kayang-kaya mo yan. Ngunit ngumingiti lamang siya. Sapat na to, sagot niya. Masaya na ako rito. Samantala, si Berto ay lalo namang nagiging desperado. Matapos ang ginawang ritual kay Mang Isko, inutusan siya ng matanda na maghintay ng 7 araw. Sa loob ng panahong iyon, unti-unting kikilos ang sumpa. At sa ika-7 araw, nagsimula ang lahat. Isang umaga, nagising si Lando na may masamang pakiramdam. Parang mabigat ang hangin. Parang may lungkot sa paligid. Paglabas niya ng kubo, napansin niyang tahimik ang kanyang mga manok. Karaniwan, maingay ang mga ito tuwing umaga. Naguunahan sa tilaok at kalaw. Ngunit ngayon, halos walang tunog. Lumapit siya sa kulungan. Nangilabot siya. 2 sa kanyang mga panabong ang nakahandusay sa lupa. Malamig. Walang buhay. Hindi, pulong niya.
Agad niyang kinuha ang 2 pang manok. Nanghihina. Matamlay. Parang may sakit. Umupo si Lando sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong nangyari? Tanong niya sa sarili. Agad niyang naalala ang babala ni Daliwas. May taong gumagawa ng masama. Nagdasal siya ng tahimik. Huwag naman po, bulong niya. Huwag niyo naman po akong pabayaan. Hinawakan niya ang bato sa kanyang leeg. Biglang uminit iyon. Parang may dumaloy na lakas sa kanyang katawan. Agad siyang kumilos. Kinuha niya ang mga halamang gamot sa likod ng kubo. Tanglad, sambong, dahon ng bayabas. Pinakuluan niya ang mga ito at ipinainom sa mga manok. Magdamag siyang nagbantay. Hindi siya natulog. Paulit-ulit niyang hinaplos ang mga alaga. Kaya niyo to, bulong niya. Huwag niyo akong iiwan. Bandang hating gabi, naramdaman niyang may presensya sa paligid. Biglang lumamig ang hangin. Mula sa dilim, lumitaw si Daliwas. Mukha itong balisa. Malakas ang sumpa, sabi nito. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Mamamatay ba sila? Nanginginig na tanong ni Lando. Umiling ang duwende. Hindi, kung mananatili kang matatag, sagot nito. Ngunit kailangan mong ipakita ang iyong sakripisyo. Anong gagawin ko? Tanong ni Lando. Tumingin si Daliwas sa kanyang mga mata. Kailangan mong ialay ang panalong dapat sa iyo bukas, sabi nito. May laban ka bukas, hindi ba? Tumango si Lando. Oh, ibigay mo ang mapapanalunan mo sa isang taong higit na nangangailangan, utos ni Daliwas. Huwag kang kukuha kahit piso. Nanlaki ang mata ni Lando. Iyon na lang po ang aasahan ko, sabi niya. Paano ako? Ngumiti si Daliwas ng banayad. Kung totoo ang kabutihan mo, sagot nito. Hindi ka pababayaan ng langit. Tahimik si Lando. Mahirap ang hinihingi. Ngunit naalala niya ang kanyang pangako. Sige, sagot niya. Gagawin ko. Kinabukasan, kahit nanghihina ang loob, dinala niya ang natitirang malakas na manok sa sabungan. Nanalo siya. Sa kabila ng lahat, nanalo siya. Malaki ang premyo. Ngunit tulad ng pangako, ibinigay niya ito sa isang matandang pulubi na madalas makita sa palengke. Wala siyang itinira kahit piso. Umuwi siyang halos walang laman ng bulsa. Ngunit pagdating niya sa kubo, sinalubong siya ng isang himala. Ang mga manok na halos mamatay ay muling tumitilaok. Malalakas, masigla, parang walang nangyari. Napaluha si Lando. Alam niyang nalampasan niya ang unang pagsubok. Ngunit sa malayo, may isang taong lalong nagngingit-ngit sa galit. Si Berto. At hindi pa siya tapos. Matapos malampasan ni Lando ang unang pagsubok, tila bumalik ang sigla ng kanyang buhay. Mas naging malusog ang kanyang mga alaga, mas naging maayos ang kanyang kita, at mas tumibay ang kanyang pananampalataya sa kabutihan. Ngunit alam niya sa sarili na hindi pa tapos ang laban. Ramdam pa rin niya ang bigat sa hangin. Parang may matang patuloy na nagbabantay. Parang may panganib na nag-aabang sa bawat hakbang niya. Sa kabilang banda, si Berto ay hindi na mapalagay. Nang mabalitaan niyang nanalo pa rin si Lando at gumaling ang kanyang mga manok, halos masiraan siya ng loob. Bakit hindi pa rin gumagana? Sigaw niya kay Mang Isko. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang altar, hawak ang rosaryo at mga anting-anting.
Malakas ang basbas na nagpoprotekta sa kanya, sagot nito. Hindi sapat ang ginawa natin. Ano pa ang kailangan? Tanong ni Berto. Kahit ano, ibibigay ko. Tumingin si Mang Isko sa kanya ng matagal. Kung gusto mo siyang pabagsakin, sabi niya, kailangan mong isugal ang pinakamahalaga sa'yo. Napatigil si Berto. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang iyong dangal, sagot ng matanda. Ang iyong katauhan. At ang iyong kapalaran. Ngunit bulag na sa galit si Berto. Gagawin ko, sagot niya. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita. Magkakaroon ng isang malaking sabong sa sentro ng lalawigan. Ang premyo, 100,000 piso. Ang pinakamalaki sa buong taon. Lahat ng kilalang sabongkero ay maglalaban. At kasama roon sina Lando at Berto. Nang marinig ni Lando ang balita, kinabahan siya. Hindi dahil sa laki ng pera, kundi dahil sa pakiramdam niyang may masamang mangyayari. Kinagabihan, bumalik si Daliwa sa ilalim ng balete. Ang laban na ito ang magiging sukatan ng puso mo. Babala nito. Mapanganib po ba? Tanong ni Lando. Oo, sagot ng duwende. Hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Napayuko si Lando. Ano ang dapat kong tandaan? Tanong niya. Ano man ang mangyari, sagot ni Daliwas. Huwag mong ipagkanulo ang sarili mo. Dumating ang araw ng malaking laban. Punong-puno ang sabungan. May mga bandila. May mga kamera. May mga taong galing pa sa malalayong lugar. Sa gitna ng lahat, magkatapat sina Lando at Berto. Si Berto ay nakasuot ng mamahaling damit. May kasamang mga bantay. Mayabang ang tindig. Si Lando naman ay simple pa rin. Ngunit matatag. Bit-bit niya si Kidlat na mas malaki at mas malakas na ngayon. Nagsimula ang laban. Mabilis. Marahas. Matindi. Walang gustong umatras. Parehong sugatan ang mga manok. Parehong duguan. Humihingal ang lahat sa kaba. Sa gitna ng sagupaan, napansin ni Lando ang kakaiba. Parang nanlilisik ang mata ng kalaban Kidlat. Parang may itim na aninong gumagalaw sa paligid nito. Sumpa. Bulong niya. Pinikit niya ang mata at hinawakan ng bato sa kanyang dibdib. Tulungan mo kami. Dasal niya. Biglang bumilis ang galaw ni Kidlat. Parang may lakas na dumaloy. Sa isang matinding sampa, tumama ito sa leeg ng kalaban. Bumagsak ang kabilang manok. Tahimik ang buong sabungan. Pagkatapos, sumabog ang palakpakan. Nanalo si Lando. Muli. Ngunit sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng lungkot. Nakita niyang lumuhod si Berto sa gilid. Wasak. Talo. Parang nawalan ng kaluluwa. Habang tinatanggap ni Lando ang premyo, nilapitan siya ni Berto. Namumula ang mata. Masaya ka na? Tanong nito. Umiling si Lando. Hindi, sagot niya. Gusto ko lang ng payapang buhay. Tumingin si Berto sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lando ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit huli na. Dahil ang dilim na pinasok ni Berto ay nagsisimula ng maningil. Matapos ang malaking laban, naging usap-usapan sa buong lalawigan ang pangalan ni Lando. Hindi na lamang siya kilala bilang mahirap na sabonghero, kundi bilang isa sa pinakamahusay sa kanilang lugar. Marami ang gustong makipagsosyo sa kanya.
Marami ang nag-aalok ng puhunan. Marami ang gustong makisama sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling payak ang kanyang pamumuhay. Hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan. Hindi siya nagtayo ng marangyang bahay. Hindi siya nagbago ng ugali. Inayos lamang niya ang kanyang kubo, pinatibay ang dingding, at pinalitan ng butas na bubong. Nagpatayo rin siya ng mas maayos na kulungan para sa kanyang mga manok. Para sa kanya, sapat na iyon. Samantala, ang buhay ni Berto ay unti-unting gumuho. Mula nang matalo siya sa malaking laban, sunod-sunod ang kanyang malas. Nalugi ang kanyang negosyo. Iniwan siya ng ilang kasosyo. Lumayo ang mga dating kaibigan. At ang pinakamasakit sa lahat, nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tuwing gabi, may mga aninong gumagalaw sa sulok ng kanyang silid. May mga bulong na gumigising sa kanya sa madaling araw. May mga panaginip na puno ng apoy at dilim. Hindi na siya makatulog ng maayos. Bumalik siya kay Mang Isko. "Tulungan mo ako," halos iyak niyang sabi. "Sinusundo na nila ako." Napailing ang matanda. "Sinabi ko na sayo," sagot nito. "May kapalit ang dilim." "Anong gagawin ko?" tanong ni Berto. "Kailangan mong humingi ng tawad," sagot ni Mang Isko. "Sa taong sinaktan mo at sa mga puwersang nilapastangan mo." Ayaw ni Berto. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Isang hapon, nagpunta siya sa kubo ni Lando. Payat na siya. Namumutla. Parang wala nang sigla. Nagulat si Lando nang makita siya. "Berto?" tanong niya. Tahimik na lumuhod si Berto sa harap niya. "Patawad," sabi nito. "Pinagplanuhan kitang pabagsakin. Gumamit ako ng masama." Nabigla si Lando. Hindi siya agad nakapagsalita. "Tama na," sabi niya makalipas ang ilang sandali. "Pinatawad na kita noon pa." Napatingin si Berto. "Totoo?" tanong niya. Tumango si Lando. "Matagal na," sagot niya. "Hindi ko gusto ang may kaaway." Napaiyak si Berto. Sa sandaling iyon, biglang lumamig ang hangin. Muling lumitaw si Daliwas sa ilalim ng punong malapit sa kubo. Tiningnan niya si Berto. "Ang pagsisisi ay unang hakbang," sabi nito. "Ngunit kailangan mo ring itama ang mali." "Ano po?" tanong ni Berto. "Isoli mo ang kinuha mo," sagot ng duwende. Kinabukasan, ibinenta ni Berto ang natitirang ari-arian niya at ibinahagi ang pera sa mga taong nalugi dahil sa kanya. Tinulungan niya ang mga magsasakang kanyang naloko. Binalikan niya ang mga taong kanyang pinagsamantalahan. Unti-unting nawala ang mga anino. Unti-unting humupa ang mga bulong. Bagamat hindi na siya bumalik sa dati niyang yaman, natagpuan naman niya ang kapayapaan. Samantala, si Lando ay patuloy na umuunlad. Hindi lamang sa pera, kundi sa puso. At sa paglipas ng panahon, dumating ang huling pagsubok na hahamon sa lahat ng kanyang natutuhan. Lumipas ang mga buwan at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Lando. Hindi na siya ang dating lalaking nangangamba kung may kakainin kinabukasan. May sapat na siyang ipon, may maayos na tahanan at may respeto mula sa kanyang kapwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang simple. Tuwing umaga, siya pa rin ang naglilinis ng kulungan. Siya pa rin ang naghahanda ng pagkain ng kanyang mga manok. Siya pa rin ang naglalakad patungo sa sabungan sa halip na sumakay sa tricycle. Marami ang nagtataka.
Bakit hindi ka magpahinga? May pera ka na. Pwede ka nang tumigil. Ngunit lagi niyang sagot, masaya ako rito. Isang gabi habang nagbabantay siya sa kanyang mga alaga, muling nagpakita si Daliwas. Ngunit sa pagkakataong ito, seryoso ang mukha nito. Wala ang karaniwang banayad ng ngiti. Dumarating na ang huli mong pagsubok, sabi nito. Kinabahan si Lando. Mas mahirap pa po ba kaysa dati? Tanong niya. Tumango ang duwende. Hindi ito laban sa kaaway, sagot nito. Laban ito sa sarili mo. Naupo si Lando. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. May darating na alok, paliwanag ni Daliwas. Isang alok na magpapayaman sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Ngunit kapalit nito, kailangan mong talikuran ang iyong mga paniniwala. Hindi pa man tapos si Daliwas, kinabukasan ay dumating ang alok. Isang malaking negosyante sa Maynila ang nagpunta sa baryo. Si Don Emilio. Isa siyang kilalang financier ng malalaking sabungan sa buong bansa. May-ari siya ng mga farm ng Panabong at may koneksyon sa malalaking pustahan. Nilapitan niya si Lando. Gusto kitang maging partner, sabi nito. Gagawin kitang pinakamalaking breeder sa rehiyon. Nanlaki ang mata ni Lando. Paano po? Tanong niya. Lilipat ka sa lungsod, paliwanag ni Don Emilio. Gagawa tayo ng malaking farm. Pero kailangan mong sumunod sa sistema ko. At ano po ang sistema ninyo? Tanong ni Lando. Ngumiti si Don Emilio. Pampalakas, sagot nito. Mga iniksyon, mga chemical. Nanlamig si Lando. Hindi po ba delikado yan? Tanong niya. Normal lang, sagot ng negosyante. Ganyan ang ginagawa ng lahat. Tahimik si Lando. Alam niyang iyon ang sinasabi ni Daliwas. Kung tatanggapin niya ang alok, magiging milyonaryo siya. Magkakaroon siya ng bahay sa syudad. Sasakyan. Impluensya. Ngunit kapalit nito ang kalusugan ng kanyang mga alaga at ang kanyang prinsipyo. Nagpaalam si Lando na mag-iisip. Kinagabihan, nagpunta siya sa ilalim ng balete. Nalilito ako, sabi niya kay Daliwas. Gusto kong tumulong sa pamilya ko. Gusto kong umasenso. Walang masama sa pag-unlad, sagot ng duwende. Ang masama ay ang paglimot sa tama. Magdamag nag-isip si Lando. Naalala niya ang mga panahong wala siyang makain. Naalala niya ang mga panahong umiiyak siya sa pagkatalo. Naalala niya rin ang mga manok na inalagaan niya na parang pamilya. Pagsikat ng araw, may desisyon na siya. Pinuntahan niya si Don Emilio. Hindi ko po tatanggapin, sabi niya. Gusto kong manatiling malinis ang paraan ko. Nangiti si Don Emilio ng malamig. Pag-isipan mo ulit, sabi nito. Baka pagsisihan mo. Ngunit umiling si Lando. Hinding-hindi, sagot niya. Sa sandaling iyon, alam niyang pumasa siya sa huling pagsubok at handa na siyang harapin ang tunay na gantimpala. Matapos tanggihan ni Lando ang alok ni Don Emilio, tila gumaan ang kanyang dibdib. Parang may mabigat na batong nabunot sa kanyang puso. Alam niyang tama ang kanyang naging pasya kahit pa nangangahulugan iyon na isinusuko niya ang pagkakataong maging labis na mayaman. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa kanyang dating gawain. Maagang gumigising. Nagpapakain ng mga manok. Nagwawalis ng bakuran. Naglalakad patungo sa sabungan. Ngunit may kakaibang pagbabago sa paligid. Mas maliwanag ang langit. Mas presko ang hangin. Mas payapa ang gabi.
Parang ang buong baryo ay nakikibahagi sa kanyang katahimikan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng balete, dumating si Daliwas sa huling pagkakataon. Ngunit ngayon, hindi na ito maliit na nilalang. Unti-unti, lumiwanag ang kanyang katawan. Lumaki ang kanyang anyo. Naging anyo siya ng isang matandang lalaki na may puting buhok at mahabang balbas, balot ng liwanag at katahimikan. Napatayo si Lando sa gulat. "Ikaw po ba talaga yan?" tanong niya. Ngumiti ang nilalang. "Ako ang tunay na tagapangalaga ng bundok," sagot nito. "At ikaw ang pinili naming subukin." Lumuhod si Lando. "Salamat po," sabi niya. Sa lahat ng tulong, inilagay ng nilalang ang kamay sa kanyang balikat. "Hindi kami ang nagpayaman sa iyo," wika nito. "Ikaw mismo ang gumawa niyan sa pamamagitan ng sipag, katapatan at kabutihan." Sa sandaling iyon, biglang umangat mula sa lupa ang isang maliit na sisidlang kahoy. Bumukas ito. Sa loob ay may mga gintong barya at batong kumikislap. "Ito ang huling gantimpala," sabi ng tagapangalaga. "Hindi ito mauubos hanggat ginagamit mo sa tama." Tinanggap ni Lando ang sisidlan. Ngunit hindi siya natuwa tulad ng inaasahan. Sa halip, tahimik siyang ngumiti. "Gagamitin ko po ito para tumulong," pangako niya. At iyon ang kanyang ginawa. Nagpatayo siya ng maliit na paaralan sa baryo. Nagbigay siya ng puhunan sa mga kapwa mahihirap. Nagpagamot siya ng mga may sakit. Nagpaaral ng mga ulila. Unti-unting umunlad ang buong komunidad. Ang dating liblib na baryo ay naging masigla at maayos. Si Lando ay hindi naging hambog. Hindi siya tumakbo sa politika. Hindi siya naghangad ng kapangyarihan. Nanatili siyang simpleng sabungero na may busilak na puso. Nang tumanda siya, pinalibutan siya ng mga batang humahanga sa kanyang kwento. "Lolo Lando," tanong ng isa, "talaga po bang tinulungan kayo ng duwende?" Ngumiti siya. "Hindi duwende ang nagpayaman sa akin," sagot niya, "kundi ang pagiging tapat sa sarili at sa kapwa. At sa bawat pagdampi ng hangin sa ilalim ng balete, tila may munting halakhak na maririnig. Paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang iniwan mo sa mundo." Wakas.